Di kalaunan habang patuloy naman silang nakamasid sa malaking rebulto, nasabi ni Debo na wala naman siyang may nakikitang item sa paligid kaya natanong nito si Piro kung nakakasigurado ba siya na ito ay ang tamang lugar. Nasabi naman ni El na tunay ngang iba ang lugar na ito kesa sa ibang mga lokasyon, kaya may nagsabi na marahil ay mayroon silang makikita dito pag sila ay nagpatuloy na naghanap. Kaya agad namang naglakad si El sa paligid, na agad ding sinundan ni Debo. Nang bigla na lang nasabi ni Kiri na sila ay pumunta sa kanyang kinaroroonan dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil sa mga kakaibang sulat na kanyang nakikita na nakaukit sa isang bato na mukhang isang importanteng bagay subalit hindi niya ito naiintindihan. Nasabi naman ni Piro na ito ay isang riddle gamit ng ancient language, kaya marahil ito ay isang hint tungkol sa lokasyon ng item. Nakasulat sa riddle na ito, kapag naririnig mo ang mga musikero. Sa likod ng malalim at madilim na kurtina, mayroong isang nagniningning na aktor ang nakatingin pababa sa kanila sa lahat ng oras. At ang mga may kahulugan ay sundan ng liwanag na ito. Bigla na lang din inagaw ni Minor ang kanilang atensyon at natanong kung ito ba ay importante ding bagay dahil mayroong nakaukit sa pinto. Sa paligid, nasabi naman ni Debo na marami pa ang andito, at ganoon din kung saan naroroon ngayon si Ralph. Marahil ito ay susi sa riddle at ang bawat guhit ay sumisimbolo sa mga bagay dahil mayroong ilan na mga madali lang intindihin habang ang iba naman ay mahirap hulaan. Kaya napaisip si Piro tungkol sa riddle kung saan nasabi na sundan nila ang liwanag. Kaya agad nitong inutusan na maglagay ng kanilang mana sa pinto na mayroong simbolo ng araw, na agad namang ginawa ni Debo. Kung saan agad ding bumukas ang pinto, subalit ang nasa loob nito ay isang patibong, na agad na nagpalabas ng malaking apoy papunta kay Debo na nasa labas ng pintuan. Dali-dali namang lumapit si Kiri dahil sa pag-aalala kay Debo, subalit si Debo ay maayos lang at natusta lang ng bahagya kasama ng kanyang buhok. Labis naman itong ikinatuwa ni Ralph kaya siya ay napatawa ng napakalakas, habang nasabi naman ni Piro na inaakala niya na ito ay araw pero mukhang siya ay nagkakamali. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil sa kanyang naisip, ito ay dahil ang ibig sabihin sa riddle na sa likod ng malalim, at maitim na kurtina ay gabi, kaya ang sagot dito ay ang buwan. Nasabi naman nito na siya ay nakakasigurado sa pagkakataong ito, na pinasang-ayunan naman ni Ralph kaya sinubukan niyang buksan ang pinto na may simbolo ng buwan. Subalit di kalaunan ng ito ay kanyang mabuksan ay bigla na lang itong nagpalabas ng malaking bato, na siya namang tumama kaagad kay Ralph. Dahil sa mga pangyayari, makikita natin ang labis na pagkainis ni Debo at Ralph kay Piro. Kaya siya ay napasabi na lang na sisiguraduhin niyang tama ang kanyang magiging sagot sa susunod. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita naman natin ang party na pinag-uusapan ang kanilang gagawin. Kung saan nasabi ni Kiri na mukhang ang mga patibong ay kaugnay sa simbolo kung sila ay nagkakamali. Habang ginagamitan naman si Debo ni Ralph ng kanyang heal, nasabi nito na ito ay kanilang nauunawaan subalit ang problema ay hindi nila alam kung papaano nila itong lulutasin. Dagdag pa nito sa mga simbolo sa pintuan na marahil ito ay nagpapahiwatig ng malaking bato, habang hindi naman nito alam kung ano ang ibig sabihin ng X. Ang iba din ay nakakalito at marahil ang isa ay isang kuryente na konektado sa liwanag. Habang napapaisip si Piro, nasabi ni Ralph kung bakit hindi na lang pindutin itong lahat ni Debo, na naiinis namang sinagot ni Debo na hindi siya nakakasigurado dito. Nasabi naman ni El na marahil mali ang pagkakaintindi nila sa mga simbolo, at bakit hindi na lang muna nila lutasin ang riddle at hanapin ang tumutugma sa sagot pagkatapos. Dagdag pa ni El habang napapaisip na sa tingin niya hindi nagkakamali si Piro sa kanyang mga interpretasyon, at sa kanyang isipan ang malalim at madilim na kurtina ay ang kalangitan sa gabi. Kaya sa tingin niya na ang mga musikero sa gabi ay mga kulaglig. At ang ibig sabihin ng nakatingin pababa sa kanilang lahat ay marahil ang buwan o mga bituin, o di kaya ay mga ulap, ito ay dahil kinakailangan nilang sundan ang liwanag. Bigla namang nasabi ni Piro na ito ay mga bituin dahil ito ay tumitingin sa kanila sa lahat ng oras kaya hindi ito maaaring maging buwan. Agad namang may nilapitan na pintuan si Piro, at nasabi nito na ang magiging simbolo nito ay ito. Kung saan makikita natin habang inaabot niya ang pintuan na mayroong simbolo ng X. Kaya napasabi si Minor na ito ay hindi X kundi isang bituin. Agad naman itong hinawakan ni Piro at nilagyan ng kanyang mana, kung saan makikita natin ang pagliliwanag ng pintuan. Di kalaunan, ito naman ay bumukas ng walang anumang patibong.
Kaya napabuntong hininga si Piero at napasabi na mukhang sila ay tama sa kanilang sagot. Makikita naman natin ang pagkainis sa mukha ni Ralph at Debo dahil dito. At dahil nalutas na nila ang riddle ay agad na nagsabi si Piero na sila ay magpatuloy at sundan lang nila ang lagusan. Nang may bigla na lang may nagsabi kung siya ba ay nakakasigurado, kasabay ng mabilis na pagsulpot ng isang anino, na labis namang ikinabahala ni Piero. Kung saan makikita natin ang biglang pagsulpot ng isang babae sa harap ni Piero habang angat-angat ang kanyang sandata, nagsasabi na sila na ang bahala dito. Kasunod nito ay makikita naman natin ang agad niyang pagpapalabas ng kanyang malakas na pag-atake, subalit buti na lang ay nandito si Elle para agad na harangin ang kanyang ginawang pag-atake. Kasunod nito ay agad na pinaikot ni Elle ang kanyang staff, at buong lakas na nagpakawala ng kanyang pag-counter sa biglang sumulpot na babae. At di pa nagtatapos dahil agad ding inactivate ni Elle ang kanyang staff para magpalabas ng kanyang skill na fire arrow habang nagsasabi na siya ay isang maliit na daga. Nanlaki naman ang mga mata ng babae dahil sa pagkabahala, at di kalaunan makikita natin na nabutas ang kanyang katawan ng fire arrow. Kaya napaisip si Elle na ito ay kanyang natamaan. Subalit napansin nito ang bigla na lang pagsulpot ng babae sa kanilang likuran, kaya napaisip si Elle na siya ay marahil mayroong teleportation na skill. Ang babae namang ito habang angat-angat ang kanyang mga sandata, ay walang iba kundi ang kinatawan ng kaniya Merchant Union na si Beidou. Nang bigla na lang silang may napansin na mga presensyang sumusugod, kaya makikita natin ang pagkabahala sa mukha ni Debo at ni Kiri. Ito ay dahil maraming bilang ng mga assassin ang bigla na lang lumabas habang sumusugod papunta sa kanila. Naagad naman silang pinalibutan pagkatapos ng ilang sandali. Habang may makikita naman tayong lagayan ng maraming sandata, may nagsabi kung ano ang kanyang gagawin. Ito ay daladala ng isang babae na nababahalang natanong kung hindi ba dapat sila ay naghintay pa ng kaunti. Ito ay dahil kailangan nila ang item ng hero para makabawi sa kanilang pagkakamali noon. Nang bigla na lang siyang nagpalabas ng nakakatakot na ngiti sa kanyang may peklat na mukha at nagsabi na wala na siyang pake dito dahil ito ay magiging maayos din naman. Napatanong naman si Piero kung ano ang nangyayari dahil hindi nila dapat na nalalaman kung nasaan sila ngayon dahil sa mga ginamit nitong illusion charm. Kaya sinagot naman siya ni Elle na hindi din siya nakakasigurado dito. Ito ay dahil sinigurado din niya na walang bakas ang may maiiwan para walang may makasunod sa kanila. At habang nagtatanong si Beidou kung hindi ba nila ito inaasahang mangyari, makikita natin ang isang anino na papalapit kay Elle at Piero. Dagdag pa nito, kung bakit hindi na lang nila tanungin ang taong ito. Na ikinagulat naman ni Elle, nang bigla na lang siyang agad na sinugod ng papalapit na anino para siya ay atakihin habang siya ay nakatalikod. Kaya siya naman ay agad na napalingon. Subalit siya ay huli na, dahil nagawa siyang matamaan ng malakas na pagsuntok nito sa kanyang likod. Kung saan makikita natin ang kanyang pagtalsik ng napakalakas papunta sa pader. Na kanya namang ikinasuka ng dugo. Dahil naman sa tagpong ito, may labis na galit at panggagalaiting na tanong ni Debo sa tao kung ano sa tingin nito ang kanyang ginagawa ngayon. At habang napupuno ng dugo ang kanyang kamay, nasabi ng tao kung hindi niya ba ito naiintindihan. Ito ay si Ralph na tinraidor ang kanilang party habang may masamang ngiti sa kanyang mukha na nagsasabi na siya ay kumikita ngayon ng pera. Bago ng mga pangyayari, pumunta muna tayo kinagabihan sa isang bahay sa lungsod ng Leith. Kung saan makikita natin ang labis na tuwa sa mukha ni Ralph. Ito ay dahil kaharap niya ang kanyang vault na napupuno ng mga gintong barya, pera at mga kayamanan. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa may kumatok sa pintuan. Dahil dito, dali-daling isinara ni Ralph ang kanyang vault. Kasunod nito ay ang mabilis niyang paglagay ng kanyang carpet at lamesa sa itaas. Agad namang lumapit si Ralph sa pintuan at natanong kung sino ito dahil masyado ng gabi para sa mga bisita. Labis naman niyang ikinabigla dahil ang mga kumakatok ay ang mga gwardya na dapat na nagbabantay sa kanila. Kaya natanong nito kung bakit sila nandito at hindi ba sila ay dapat na magbantay ngayong gabi. Subalit sinabihan lang siya ng isang lalaki na siya ay mag-ingat sa kanyang pananalita dahil hindi sila kanyang mga sekretarya. Dagdag pa nito na mayroong tao ang gusto siyang makita. Kung saan ito naman ay ipinagtaka ni Ralph. Kaya napabuntong hininga na lang nitong sinabi na wala siyang pakialam dito at sabihan na lang nila ito na umalis. Nang bigla na lang mayroong sumulpot na paa malapit sa tinutuluyan ni Ralph, nagsasabi na siya ay mismong pumunta dito. Nalabis namang ikinagulat at hindi mapaniwalaan ni Ralph.
Ito ay dahil ang bumisita sa kanya ay walang iba kundi ang kinatawan ng Kaniya Merchant Union na si Bejo, na nagtatanong kung pwede ba silang mag-usap. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang si Ralph ay may masamang ngiti sa kanyang mukha na nagsasabi na siya ay kumikita ngayon ng pera. Kaya dahil dito, napatitig sa kanya si Kiri ng masama at nasabi nito na si Ralph ay isang sakim na tao. Sarkastiko naman itong sinagot ni Ralph na ito ay nakakatakot, at huwag siya nitong tingnan ng ganito. May labis namang panggagalaiting na tanong ni Dibo kung sila ba ay kanyang tinraidor para lamang sa konting barya. Kaya natanong ni Ralph kung ano ang konting barya, at sino ba siya sa tingin nito. Ito ay dahil pati ang mga gwardya ng Gaffer Merchant Union ay lumipat na sa Kaniya Merchant Union dahil sila ay pinangakuan ng 3 beses kesa sa kanilang orihinal na sahod. Kaya natanong nito si El kung naiintindihan ba nito kung magkanong pera ang nasa kanyang ulo. Kung saan habang makikita natin si El na hinihingal. Dagdag pa ni Ralph na ito ay 100 milyong meso. Habang nagpapalabas ng malakas na tawa sa kanyang masamang mukha, nasabi pa ni Ralph kung papaano niya naman matatanggihan ang alok na yon. Nang bigla na lang siyang pinaulanan ni Miner ng kanyang mga bala, ngunit nagawa naman niyang makaiwas dito. Nasabi naman ni Bejo na tama na ito para sa kanilang pagpapaalam, at siya ay agad na nag-utos sa mga asasin na silang lahat ay patayin. Kung saan makikita natin ang pagsugod at pagpalibot ng mga asasin sa party ni El. Kaya agad ding sumugod si Dibo habang agad namang inactivate ni Kiri ang kanyang skill. Nang bigla na lang sumulpot sa harap ni Kiri ang babaeng kalaban at agad siyang inatake, subalit agad din naman itong nagawang maharang ni Kiri gamit ng kanyang espada. Napatanong naman si Kiri sa babae kung sa tingin ba ng mga ito ay gagana ang mga bagay sa kanilang pabor. Subalit habang patuloy na nagbabanggaan ang kanilang mga espada, nilapit ng babae ang kanyang ulo kay Kiri at nasabing, "Syempre naman Miss Kiri." Kaya agad na mas nilakasan ni Kiri ang kanyang puwersa para magpakawala ng pag-atake papunta sa babaeng tagasunod, ngunit madali niya lang itong naiwasan habang nagsasabi na natuto si Kiri ng kanyang swordsmanship sa Cygnus, subalit mayroon siyang ugali ng paggamit ng kanyang kanang kamay pag nagpapalabas ng mga malalakas na pag-atake. At habang sunod-sunod niyang naiiwasan ang mga ipinapalabas na pag-atake ni Kiri, dagdag pa nito na kung nababasa niya ang galaw ng kanyang kalaban, ang pag-iwas sa mga atake ay wala na lang para sa kanya. Nasabi din nito na si Dibo ay magaling sa pakikipaglaban ng one-on-one, ngunit ang kanyang mga kahinaan ay nakikita ng mabuti sa tuwing nakikipaglaban siya sa higit pa sa isang kalaban. Habang angat-angat pa nito ang kanyang mga sandata, dagdag pa ng babaeng tagasunod na alam niya ang bawat galaw nilang lahat. Kaya tanggapin na lang nila na sila ay mamamatay dito. Lumipat naman tayo kay Miner habang patuloy niyang pinagbabaril ang mga tagasunod ng Black Magician, kung saan makikita natin na natamaan nito ang isa, habang nagawa namang maharang ng isang asasin ang kanyang bala gamit ng kanyang espada. Nang bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran si Bejo habang nagsasabi na ito ay kanyang inaasahan sa disciple ni Kairin, na labis namang ikinagulat ni Miner at ikinabahala. Kaya agad nitong itinutok ang kanyang armas sa kanyang likuran at agad na binaril itong si Bejo. Nang bigla na lang mayroong pumulupot na kadena sa kanyang leeg. Ito ay galing kay Bejo na muling sumulpot sa kanyang likuran, na nagsabi naman na mali ang hinarap nitong kalaban. At habang patuloy na nasasakal si Miner ay unti-unti siyang nawawala ng hininga. Subalit bago pa man tuluyang mawala ng malay si Miner ay may bigla na lang dumating na isang fire arrow para maputol itong kadena na hawak ni Bejo. Na ikinainis naman ni Bejo, kaya agad siyang napalingon at napasabi kay Ralph na siya ay umayos. Habang makikita naman natin si Ralph na nakikipaglaban kay El, nasabi nito kay Bejo kung sa tingin ba nito na madali lang ang pakikipaglaban sa kanya. Dagdag pa nito na hindi na din naman si El magtatagal dahil nasira nito ang kanyang mga ribs sa ginawa niyang pag-ambush. Kung saan makikita natin ang paghawak ni El sa kanyang katawan. Lumipat naman tayo kay Piro kung saan makikita din natin na siya ay nagawang masaksak, kaya tumalsik ang kanyang mga dugo sa kanyang buong katawan. Ang tagpong ito ay labis namang ikinabahala ng party, kaya si Dibo ay napasigaw ng kanyang pangalan. Habang si Kiri naman ay napamura na lamang dahil dito, ngunit ang katawan ni Piro ay bigla na lang naging kulay asul na usok. Nalabis namang ikinagulat ng asasin ang kanyang nakikita. Ito ay dahil ang nagawa niyang masaksak ay hindi si Piro kung hindi ay isang illusion charm, kaya napatanong siya kung isa ba itong peke. Bigla namang inagaw ni Piro ang atensyon ng mga tagasunod,
kung saan siya ngayon ay naroroon sa isang pintuan. Pasigaw naman itong nasabi kung hindi ba nila alam kung ano ito, dahil paniguradong mayroon na silang ideya tungkol dito. Kaya agad nitong nilagyan ng mana ang pintuan na mayroong maling simbolo. Na agad namang lumiwanag, na siyang naging dahilan ng kaagad na pagyanig ng lupa. Makikita naman natin ang labis na pagkabahala ng mga asasin dahil sa patuloy na paggalaw ng mga makina. Dahil naman dito, napatanong si Beidou kung ano ang nangyayari. Habang ang isa namang babaeng tagasunod ay napasabi naman na mayroon siyang masamang nararamdaman tungkol dito. Nang bigla na lang bumukas ang sahig ng dungeon, kung saan makikita natin ang pagkahulog ng mga asasin na tagasunod ng Black Magician. Hindi naman nila inaasahan ang patibong na ito, kaya sila ay napasigaw na lamang habang unti-unting nahuhulog pababa sa dungeon. Inagaw naman ni Kiri ang atensyon ni Debo dahil sa kanyang mga nakikita. Ito ay dahil habang sila din ay nahuhulog, napansin nito na mayroong mga lagusan sa mga pader. Kaya agad na hinawakan ni Kiri ang kamay ni Miner at nagsabi na siya ay kumapit ng mahigpit. Kasunod pa nito ay ang kanyang paghawak naman sa damit ni Debo. Kung saan agad namang ginamitan ni Debo ng kanyang kapangyarihan ang kanyang palakol at nagsabi sa kanila na humawak ng mahigpit. Agad naman nitong ibinaon ng napakalakas ang kanyang sandata sa pader, kung saan kasunod nito ay ang pagdikit nito habang patuloy na napapahawak sa kanya si Kiri at Miner. Agad namang inikot ni Debo ang kanyang kamay at ginamit ang dulo ng kanyang sandata, ito ay para magawang mapaikot ang kanyang sarili at si Kiri para magawa nilang maitapon si Miner papunta sa lagusan na nasa pader. Kung saan makikita natin ang agad na paglapit ni Miner sa lagusan. Nang bigla na lang naalis ang pagkakadikit ng palakol ni Debo sa pader. Subalit bago pa man sila na tuluyang mahulog ay nagawa ni Miner na makapasok sa lagusan kaya agad din itong hinila ang magkahawak na si Kiri at Debo papunta sa loob. Dahil sa mga tagpong ito, nagawa nilang masagip ang kanilang mga sarili sa pagkakahulog sa dungeon. Di kalaunan ay bigla namang sumara ang pintuan ng lagusan, na ikinabigla naman ni Debo at Miner. Kasunod nito ay ang muling paggalaw ng mga makina, na naging dahilan ng muling pagsara ng mga lagusan at ng sahig sa itaas.